Sino po ang mga nandito last Sunday? Taas po yung mga kamay. Ano po yung topic natin last Sunday? Ano? Fruit of the Holy Spirit. At ano po yung mga fruit na yon? Ang bunga ng banal na Espiritu. We have peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Perfect. Do you still remember po yung song natin para ma-memorize po natin yung fruit of the Spirit? Amen. Kantahin natin. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Amen. Malapakan natin Panginoon. Amen. Are we blessed po sa ating praise and worship? Ayan. Sumabay po ba kayo doon sa mga dancers? Hindi ko kasi nakikita yung mga tao sa taas kasi ako. Tawag ko kung sumasabay tayo sa steps. Ayan. Pero syempre, palagpakan natin ang ating mga nagsonglin kanina, ating mga kabataan na nagagandahan. Ayan. So, since last Sunday, we talked about the fruit of the Holy Spirit. This Sunday, we'll be talking about the gifts. The gifts of the Holy Spirit. Pakisabi nga, the gifts of the Holy Spirit. Ayan, yan po ang ating pag-uusapan, pag-aaralan po sa umagang ito. Ayan. Kaya nasabi ko, magkaiba po yung fruit or bunga ng banal na Espiritu sa atin versus sa regalo o yung mga ipinagkaloob ng banal na Espiritu sa atin. Amen? Amen. So, before we proceed, let us first bow our heads and let us pray. Yes, Heavenly Father, again, we want to thank you so much for this wonderful day that you've given us. Lord, praise God because we're here right now, we're safe, and very much alive to listen and ponder to your words, Panginoon. Lord, mag-usap ka po sa aming lahat. Itago mo lang po ako sa iyong likuran. Ikaw po ang maging speaker. Ikaw po ang maging mensahero sa umagang ito, Panginoon. Lord God, nawa, Panginoon, ay maitanim po namin sa aming mga puso't isipan ng mga matututunan po namin sa umagang ito, Lord. Lord, be with us, and Holy Spirit, dwell with us. Holy Spirit, you're welcome in this place. All this we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen, amen, and amen. Ayan. Meron po ba nakakaalam or makakapagbigay po dito ng isa sa mga regalo or handog ng banal na Espiritu na nasa atin? Healing. 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 One is healing. Another is discernment. Ano pa po? Evangelism or pagiging evangelist. Tama-tama na dito po sino o evangelist. Ang dating supervisor po namin sa PFN. Welcome back po. At sa si Tito din po. Tapos sila Ma'am Lala. At kanilang napakagandang daughter. Wala yung panganay. Si Guy. Yung si Basketball player. Palaparan sila. Welcome po kaya sa Amazing Research ulit. They're fresh from San Diego. San Diego po San Diego. Ayan. And ano pa? Yung mga gifts that you know. Other than those, pagiging evangelist, discernment, healing, binasa kanina, so hindi yung binuksan yung Bible. Our scripture for today is 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 11. 1 Corinthians 12, 7 to 11. Ayan. 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 11. These are the major gifts of the Holy Spirit. Ayan, medyo hindi ito umaabot ang aking clicker doon sa taas. Ayan. Sabay-sabay nga po natin basahin. Nababasa pa sa likod. Si Sir Laila, kaya po mabasa? Kuya Ray. Ay, hindi nababasa ni Kuya Ray. Kailangan niya na magsalamin. Okay, 1, 2, 3, go. Now,
Amen. Maraming salamat po sa sabay-sabay na pagpapasa ng ating scripture. Okay. In this verse, we could found 9 gifts. Okay. Last Sunday, we talked about 9 fruit of the Holy Spirit. Meron pa pong mga ibang gifts or regalo ang banal na Espiritu sa atin other than from these verses. From this verse alone, we could find 9 gifts already. And ito yung mga most of the gifts that we're going to exhort or we're going to expound and explain this Sunday. Okay, one is the message of wisdom. Second is the message of knowledge. Third is faith. Fourth is healing, tama yung sabi kanina. Another is miraculous power, or yung performing miracles. Next is the gift of prophecy, yung regalo na mag-prophesy. Another is the gift of distinguishing between spirits. This is yung sabi ni Princess kanina, the gift of discernment. Another is speaking in different kinds of tongues, speaking in tongues, and interpretation of the tongues. So, ito yung mga i-exhort natin. But, napakaganda po kasi ng Tagalog version po nito. Tingnan po natin. Ito. Ang ilan sa atin, napagkalooban ng number 1, kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Pangalawa, ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Third is, ang Espiritu rin yun, the Holy Spirit, ang nagkaloob sa iba naman ng pananampalataya sa Diyos. This is faith. Number 4, sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. This is the gift of healing. Number 5, gumawa ng mga himala. The gift of performing miracles. Number 6, kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. This is the gift of prophecy. Number 7, kakayahang malaman kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi mula sa Espiritu. This is the gift of discernment. Number 8, kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. This is the gift of speaking in tongues. And 9, at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon, yung sinabi sa number 8. And that is the interpretation of the speaking in tongues. So, ito po yung ating mga gifts that we have. Amen. And unfortunately, this time, wala po akong ma-research na kanta na kapag kinanta po natin ay mamememorize po natin yung regalo. Like last Sunday, ang bilis natin na memorize yung 9 fruit because there's a song. Ito talaga, tinaray ko yung best ko, pero wala. So I believe kailangan mag-compose ng mga taga-Amazing Grace para ma-memorize natin yung 9 gifts. Okay. So, this is still in continuation po ito ng ating Holy Spirit series na nag-start tayo sa Holy Trinity. Tapos, in-exhort yung Holy Spirit ni Pastor Noni. Then, now, we're talking more about the power, the gift, and the fruit. Or, what could the Holy Spirit do to us? Amen. Because it's not just enough for us to know na we have the Holy Spirit in us. Kailangan we have to release the power of the Holy Spirit that is in us. We have to release the power of the Holy Spirit that was given to us by our Savior, Jesus Christ. Amen! Amen! Mahirap ang sorry ng English po ako. Alam niyo po ang reading sa akin ni Lord nasa notes ko, huwag masyadong mag-English. Talagang tinatry ko po yung best ko na i-explain sa Tagalog para mas madali po natin siyang ma-appreciate. Ayan. However, aside from this, ayan, however, maliban sa mga 9 po na kaloob o regalo ng banal na Espiritu na matatagpuan po natin sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11, mayroon pa po mga ibang regalo ang banal na Espiritu sa atin na matatagpuan naman po sa mga ibang verses. In fact, there are 3 major verses. One is from this verse, and the second is from the verse of the book of Ephesians, chapter 4, verses 11 to 12. Yan. Pakibasa po.
Amen. Napakaganda po ng Tagalog version niyan. Sabi po, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba naman mga propeta, ang iba ay banghelista, at ang iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo ng Iglesia. Kung kaya kanina, nagtataka kayo, akala ko ba mayroong evangelist, may gift of evangelism. Bakit hindi siya nabanggit or nasabi sa 1 Corinthians chapter 12, verses 7 to 11? Because the gift of evangelism is found in the book of Ephesians. Okay, so other than those 9 gifts that we've already mentioned a while ago, we are going to add 5 more additional gifts that is found in the book of Ephesians, which are the gifts of being an apostle, a prophet, same thing yan sa prophecy, yung evangelists, pastors, and teachers. In fact, kung papansinin po natin, sa totoo lang, ito pong mga gift ng evangelism, teaching, or being a pastor is already found in the previous verse na pinag-usapan natin kanina. And ano po yun? Yun po yung the message of wisdom and the message of knowledge. Amen. Because if the Lord, kung gagamitin ka ng Diyos para kanya maging speaker, para kanya maging mensahero, bibigyan ka na po ng regalo ng knowledge at ng wisdom. At ito po ay kaloob ng ating banal na spirito. Amen. Amen. Okay, and the third and last verse na matatagpuan po natin yung mga iba pang gifts na hindi po nabanggit doon sa dalawang verses are as follows. Let's read this, sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. Amen. Ayan. So, these are the other gifts na nagpo-corroborate din doon sa first two books that we've already mentioned. Okay. Again, inulit niya po yung gift of prophesying, pagiging prophet, or yung magpo-prophesy. Another one is serving. Okay. Serving, teaching, kasama rin po yan sa pastoring, pagiging evangelist, pagiging teacher. Another is the gift of encouragement. May mga tao raw na ang gift nila ay yung mag-encourage. Amen. Because definitely po kapag nasa atin ang banal na spirito, we are empowered by the Lord to encourage other people, especially those who are weak, especially those people who needs encouragement. Amen. And one of the nag-stand out talaga dito na gift is this, the gift of giving. Amen. The gift of giving. May mga tao po na ang gift nila ay magbigay. Not necessarily financial po, not necessarily material or mga physical gifts, but yung pagbibigay po, yung pagiging generous po nila. Yun, meron po yung mga ganong tao. And if it is leadership, let him govern diligently. And if it is showing mercy, ito yung pagpapakita po ng compassion, let him do it cheerfully. Ayan, next slide po tayo. Napakaganda po nung Tagalog version niyan. Sabi po, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, the gift of prophecy, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, that is the gift of serving, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo, the gift of teaching. Magpalakas ng loob, the gift of encouragement, ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay, this is the gift of giving, ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno, leadership, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ng inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong gana. Ayan yung kakawang gawa, that's giving, ano yung kanina sinabi niya, compassion and or mercy. Ayan.
Next slide po tayo. Amen. So, among all those gifts that we've mentioned, ano kaya sa tingin nyo yung regalo na meron tayo o na tayo ay puspos? Among doon sa regalo ng Banal na Espiritu, ano doon yung gift na nasa atin na at mas lalo pang lumalago? Sino po dito yung may gift of giving? Meron? Wala. Sino po yung may gift of teaching? Siyempre, mga nag-speak na rin sa midweek. Yeah, of course, yan. Sino pa ang may gift of tawag dito, miracles? Gift of healing. Napakaganda ng gift of healing, ano? Ayan. So, these gifts, yung mga gifts na nabanggit natin, na nabanggit sa tatlong book, were categorized into 3 major subgroups. Okay? First group is called the leadership gifts. Okay? These are the leadership gifts. Number 1 being an evangelist. Second is being a pastor or papapastol. Another is teaching or being a teacher. Another is apostle. And finally, prophet. The leadership category. The second category, we have the service gifts. One is exhortation. Second is giving. Third is leadership. Of course, number 4 is service. And finally, number 5, administration. And the last category, we have the power gifts. Okay. The gift of discernment. Most of these gifts, the power gifts are found sa scripture na ating binasa. Yung 1 Corinthians chapter 12, verses 7 to 11. The gift of discernment, the gift of faith, the gift of healing, the gift of word of knowledge, word of wisdom, miracles, speaking in tongues, tongue interpretation, and finally the gift of prophecy. Ayan, next slide po. So yun po yung 3 na major na group po sila. Nakuha ko po yun sa Spirit-filled Church na ang head pastor nila I believe is si Pastor Paul Diga Hernandez. Ayan. Sa pagtanggap natin sa Espiritu Santo, tayo ay binigyan ng Espiritu ng Diyos ng mga gifts. Amen. Okay. Recall. Last Sunday, nung pinag-usapan natin yung fruit o yung bunga ng Banal na Espiritu na nasa atin, dapat ba isa lang doon ang meron tayo? Or ilan lang pa doon ang meron tayo? Or dapat lahat nasa atin? Dapat lahat. Amen. Sa last topic natin, as regards the fruits or bunga ng Banal na Espiritu, dapat yung 9 na sinabi natin kanina, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. These are the fruits of the Holy Spirit. In other words, kapag totoong nasa atin po ang Banal na Espiritu, kung talagang tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Diyos at nasa atin na po ang Holy Spirit, ang Banal na Espiritu, lahat po ng bunga ng Banal na Espiritu ay unti-unting nasa atin na unti-unti na naipapakita na nagre-reflect na sa ating character, sa ating behavior, sa ating attitude. Amen. However, as regards po sa mga gifts, it is understandable, nauunawaan po kung hindi po lahat ng gifts ay meron po tayo. That's why, kailangan po natin itong ipinapanalangin. Kailangan po natin itong inilulupod sa ating Panginoon para magkaroon po tayo ng mga gifts. However, question, posible ba ng isang tao ay meron siya ng lahat ng gifts? Possible ba yun? Sino sabing yes? Sino sabing no? Definitely yes. Amen. That's the most desire ng ating Panginoong Jesus, na lahat ng kaloob, lahat ng regalo ng Banal na Espiritu ay ma-experience natin or magkaroon tayo. Amen. And the best example is the life of Jesus Christ. Amen. Aside from the fact that when Jesus was living on this earth, He possessed all the fruit of the Holy Spirit, and at the same time, He also experienced all the gifts of the Holy Spirit. Meron po siya lahat ng gift na yan. Amen. At hindi ba, sa buhay pong ito, sa mundo pong ito, kung meron po tayong dapat maging idol, or kung meron po na dapat tayo ay maging fan, sino po yun? Dapat po ang idolize natin ay walang iba kundi po ang ating Panginoong Jesus. Amen. Because He is the best living example na kailangan maging kagaya natin.
Amen. Hindi yung mga K-pop. Okay? Sino yung mga sikat ngayon? BTS? Blackpink. So, noong mga time kasi rin, mga ano pa eh, Boyzone, mga Westlife. Hindi na ako masyadong nakakabit sa mga K-pop. Ayan. Okay, so, next slide please, sis. Ayan. Ano ang ibig sabihin ng gift? Ibinibigay sa taong mahalaga sa atin. Ito ay libre at walang bayad. Okay. Do you believe that the Lord loves us so much? Amen. And since mahal tayo ng Diyos, tayo bibigyan niya ng regalo. Amen. At ang regalo na yun ay yun na yung mga pag-uusapan natin, yung regalo ng banal na spirito na maaaring magkaroon tayo. Amen. Hindi ba, kapag mahal mo ang isang tao, because of your love, or out of that love, tayo po ay nagbibigay ng regalo sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Sino na po ang nasubukang magbigay ng regalo sa kanyang mahal sa buhay na necessarily boyfriend, girlfriend, pwede rin po namang nanay, tatay, kapatid, magulang, kaibigan. Sino na po? Nung ibinigay niyo po ba yun, nalingil po ba kayo? No, we'd like to acknowledge the presence. Ayan, si Sister Joanne, welcome po. Ayan, nung binigay po natin yung regalo na yun, nalingil po ba tayo? Wala, tama. Because this gift that we are going to talk about are free. Free. Libre po ito, walang bayad. We just have to accept Jesus Christ, our personal Lord and Savior, with all our heart. Amen? Tapos puso, buong puso pagtanggap. Hindi po sa pilitan. Amen? The problem on this earth, on this planet, is that we're given freedom. We're given the freedom to choose. Amen? Kaya hindi tayo pwedeng pilitin. Ganon din po ang regalo. Ang regalo, kapag ibinigay mo yan sa ibang tao, hindi mo siya pwedeng pilitin at tanggapin niya po yun. Kailangan po sa regalo, mayroon pong acceptance. Amen? Kung kaya sa deed of donation, kung tayo po ay mag-donate ng isang bagay, hindi po magiging perfect or matatapos o matutupad yung donation kung hindi po yung tatanggapin ng pinagbibigyan. Amen? That's why another point, aside from these gifts are free, this gift should be accepted freely by us. Malinaw po ang sorry pa, hindi siya pa-English dito. Nagdagas po natin na aside po na ang mga regalong ito ay libre, dapat din po ito po ay ating tanggapin din po ng buong puso. Amen. Na hindi po tayo napipilitang tanggapin yung regalo. Amen. Do you believe that since you've accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you now have the gift of eternal life? Meron na po tayong regalo ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Next slide, please. Okay. Just like what I've said a while ago, tulad ng handog na pagliligtas ni Jesus, ito ay ibinigay niya sa atin dahil sa pagmamahal. Amen? Parang yung pagbigay po natin ng regalo sa ating mga mahal sa buhay, this was given out of love. And this were given for free. Amen? Ganun din po yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. The salvation is free. Amen? And it was given out of God's love to us. Amen. Pakisabi nga po yung John 3:16. 1, 2, 3, go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whoever believes in Him shall have eternal life and will never perish. Amen. Next slide po tayo. Okay. Major point that I would like to emphasize. Ang usapin daw tungkol sa banal na spirito ay tungkol din kay Jesucristo. Kaya, ang mga kaloob ng Espiritu ay para lamang sa mga nagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon. Hindi sila kaloob para sa mga ayaw tumanggap kay Jesus bilang Panginoon. Malinaw po yung point nung ano. Dito, ulitin ko. Pakibasa nga po. Amen. So, question. Kapag kayong isa pang tao ay hindi pa niya tinatanggap,
ang ating Panginoong Hesus Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon kaya siya ng regalo or handog o yung mga gifts ng Holy Spirit na ating pag-uusapan sa umagang ito? Kapag hindi pa siya tumatanggap, do you think He will have or receive the gifts of the Holy Spirit? Hindi pa siya believer, hindi pa siya tumatanggap, wholeheartedly, hindi pa siya nagre-repent. Yes or no? Who says yes? Who says no? Definitely hindi pa po. Amen? That's why, kanina, yung sabi ko kanina kasi gift of teaching. Okay. Yes. Mayroon po or leadership or administration. May mga taong magaling po talagang mag-lead. May mga tao pong magaling magsalita, mag-explain. But the question is that gift that they acquire or meron sila, ay kaloob ba yun ng Holy Spirit na nasa kanila? Kung hindi pa po sila tumatanggap sa ating Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon tagapagligtas, and they are able to lead, they are good in giving, they are good in performing miracles, do you think that's the work of the Holy Spirit? Do you think that's the work of Jesus Christ? No. Okay? That's why, what I'm saying here is that ang totoong regalo po ng teaching, ang totoong regalo po ng leadership, discernment, healing, miracles, ay yung mga kaya po nila yung ginagawa dahil gusto po nilang i-proclaim ang power ni Jesus Christ. Amen? They are leading, they are teaching because they know that the reason kung bakit po nila yung ginagawa. At hindi po nila yung ginagawa dahil gusto po nilang itaas ang kanilang sarili or ang kanilang pangalan. Amen? They're doing that because they want to lift the name of our Savior Jesus Christ. Malinaw po? That's why, importante po, sabi ko nga kanina, sa mga regalo po na ating pag-uusapan, sa mga regalo ng Banal na Espiritu, ang pag-accept, ang pagtanggap doon sa Banal na Espiritu para po mapunta sa atin yung mga regalo niya. Amen? Amen. Next slide po. That's why sometimes they say yung mga ibang tao, magaling silang tumugtog, may gifts sila, but the question is that a gift from the Holy Spirit or because, is that a gift from the Holy Spirit or are they gifted for that certain talent because nag-aral silang mabuti for that or dahil pinractice nila yung mabuti? Amen? Because ang tao, for your information po, kaya niya pong maging magaling na leader kahit wala po sa kanya ang Holy Spirit. Amen? The difference is that two leaders, one leader possessing the gift of the Holy Spirit and one leader na hindi po believer. Nakita niyo po? That's why, in these gifts, it is, ang pinaka-importante po dito is yung connection po nito sa ating Panginoong Hesus. Kung paano po maitataas, paano po tayo makakaakit or makakalikom ng mga mananampalataya or ng mga taong tatanggap sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa mga regalo na yon. Amen? That's why, do you remember the story of Cornelius? Si Cornelius kasi hindi pa siya Christian. However, si Cornelius noon, bago niya na-meet si Paul, giver siya. Giver siya, ibig sabihin mapagbigay po siya. Yung kahit iba yung Diyos na sinasamba niya, meron talaga siyang nature, attitude ng pagiging mapagbigay or matulungin sa mga mahihirap. Tama? But, he truly understood and received the gift of the Holy Spirit via giving nung in-explain sa kanya ni Paul yung salvation through Jesus Christ. Amen. Because sabi po sa John 14:6, pakibasa nga po yung sa pinakataas po, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to my Father except through me. Amen. That's why Jesus is the way. And Jesus is the key for us to unlock the gifts of the Holy Spirit. Amen? Kung may susi para mapasa atin po ang mga regalo ng Banal na Espiritu, sino po yung susi na yun? Para mabuksan po, it's Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus, and may His name be glorified. Ayan. Ayan. Kaya kanina nagagaling ang mga kaloob. Ang mga kaloob na ito ay mula sa Espiritu Santo. Amen. Hindi po ito dahil sa magaling lang po talaga siya. O dahil masipag lang po siyang mag-aral, o dahil very persistent siya in having those talents or gifts. Ang mga kaloob na ito ay mula sa Espiritu Santo na siya ring Panginoon,
at siya rin Diyos. The same Spirit, the same Lord, the same God. We have already talked about that. The Trinity, siya ay iisang Diyos na siya rin may tatlong persona. Amen. Next. Nilinaw dito ni Apostol Pablo, Apostle Paul, na maaaring panggalingan ng ganitong kaloob ay ang Diyos lamang. Amen. Kapag sinasabing Espiritu, siya ang Espiritu ng Diyos at siya rin ang Espiritu ng Panginoong Jesus. Amen. The Holy Spirit that we're talking about right now is the Holy Spirit that is given to us by Jesus Christ. And this is the same Spirit that the God that we serve has or have. Amen. The same God that was worshipped by Abraham, Isaac, and Jacob, or even Joshua, Paul, Peter, Mary, sino pa? And all the persons and leaders na matatagpuan po natin sa Bible, it is the same God that they worship, that we are now worshiping and serving now. Amen po. The same God. Ayan, ito na po ang ating gifts of the Holy Spirit. Found in the book of 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 11. Yan po yung ma-exhort natin. The gift of tongues, of course, interpretation po ng tongues. The gift of wisdom, the gift of knowledge, the gift of faith, the gift of prophecy, healing, miracles, and distinguishing spirit. Okay, let's go with the first one. Sasama-samahin na po natin yung knowledge, wisdom, and understanding. Okay. Okay, ano sa Tagalog ang knowledge? Nag-flash na. Okay, ano sa Tagalog ang knowledge? Okay, please. Knowledge is kaalaman, and they say knowledge is power. Ano naman po sa Tagalog ang understanding? Ano? Pagkaintindi or pagkaunawa. Kaunawaan. Kulang ng N. I'm sorry. Understanding is kaunawaan. Kailangan may N po yan. And finally, we have the gift of wisdom. And that is, in Tagalog, ano po yung wisdom? Amen. Ay, nandito lang pala. Akala ko. Nakita niyo ba? Karunungan. Okay, akala ko. Anong inulaan nyo? Okay. Among all these three, knowledge, understanding, and wisdom, ano po yung pinaka mas mabigat? Knowledge, yung pagkasabing knowledge, yung pinaka-mas mabigat, or pinaka-mas importante, pinaka-mas mahalaga, pinaka-mas powerful na gift. Understanding, wisdom, knowledge. Wisdom, amen. In fact, naka-arrange po yan. Knowledge, understanding, and wisdom. Okay. Ang knowledge po, or kaalaman, this refers to the idea. Okay? That's why sometimes, kung hindi po natin alam ang ating gagawin, or kung kailangan po natin ng direksyon, or ng sagot sa mga tanong natin, kailangan po natin ng knowledge. Okay? Knowledge are the kaalaman or the idea or the answer to our problem. Amen? That's why, hindi ko makakalimutan doon nung in-interrogate ako doon sa regarding doon sa building. Yung, kasi pinatawag kami sa ang DepEd dyan sa Sanggunian, in-interrogate kami, tinatanong kami patungkol doon sa demolish ko noon nung MacArthur Building. Ginigisa kasi kami noon. Ginigisa kami, lalo na po ako din. Ako po yung abogado ng DepEd. At parang pinapalpas ko na meron kaming kasalanan, meron kaming fault, meron kaming mga negligence, may mga pagkukulang kami kung bakit bigla yung giniba or sinura. Okay. Alam niyo po, nararamdaman ko na talaga na, nakaka-hot-seat kami. Alam mo, nag-pray talaga, Holy Spirit, ang sagot dito, lang sabihin ko sa kanya, gano'n. Yung gano'n, kasi kailangan talaga may wisdom. At kailangan sa pagsagot natin, we are being guided by the Holy Spirit. Because it's different when you answer the question out of your own idea or based sa sarili mong kapasidad or mentality. Amen. But if you ask and seek the Holy Spirit, you will be amazed with your answers to the question. Mga hindi mo alam kung bakit yun yung sagot mo. Kasi na-experience ko talaga yun. Yung, alam ko na kung saan papunta yung tanong ng counselor na nag-interrogate sa akin. Alam ko kung saan niya, kasi syempre abogado rin ako, alam ko kung paano yung sa cross-examination. Kaya din yung question niya, kasi may gusto siyang palabasin. Pero nararamdaman ko talaga, pinakapawisan ako. Tapos ko, Lord, Holy Spirit, mag-usap ka saan sabi ko dito. Yun, tapos talaga, nung pagkasagot ko, natahimik si counselor, sabi niya,
That's a very good answer. Gumanon siya. Nag-stop na siya. Kasi naipakita namin na we're able to do all the things na kailangan namin. Wala pong negligence. Ganon. So, praise God. I thank the Lord kasi I know it's not because of my own intelligence or because of my own personal knowledge, kaya ako yung nasagot. I know I was guided by the Holy Spirit. That is knowledge. Amen. Kaalaman. Kaya alam niyo po, kapag nagtitake po kayo ng exam, kausapin niyo si Lord. Kausapin niyo ang Holy Spirit. Anong sagot dito, Lord? Lord, hindi ko ito maintindihan. Paano kaya ito? Kasi ginagawa ko po yun ng bar exam. Kaya na-enjoy ko po ang bar exam kasi nakikipagkwentuhan talaga ako kay Lord. For example, may question, nasabihin ko, Lord, grabe ka naman, ang ganda naman itong question na to. Di ba ito na yung tinanong noon ni Abernie Lulu nung second year na ko gagawin? Maalala ko pa, napakasarap mag-take ng exam kapag kasama mo si Lord. Alam mo yun, basta, ewan ko sino naka-experience na nun, I cannot contain yung deep, yung love o yung experience na kausap mo si Lord kapag may ginagawa. Hindi na naman sa pag-exam, kahit sa paglinis, sabi ko nga, sa paghugas ng pinggan, sa pagtatrabaho, it's more happier or mas masaya ang trabaho kapag ginagawa mo yun na kausap mo si Lord. Amen? Amen. Because He will give us an answer. The next higher to knowledge or kaunawaan is understanding. Amen. Knowledge kasi is just giving us the answer or the idea. But the question, naunawaan ba natin yung idea na yun? Amen. That's why it's also important for us not just to have knowledge, but also the gift of understanding over that knowledge. Kailangan naunawaan natin yung knowledge. Amen. Kaya nga po, minsan, di ba? Okay, ito yung sagot. Pero yung sagot, binigay sa salitang Japanese. Sa tingin mo ba mauunawaan mo yung sagot or yung instruction kapag Japanese yung translation? For example, doon sa speaker, kasi bago yung speaker, hindi mo alam i-operate. At tapos made in China siya. So yung manual niya ay nakasulat in Chinese. So yung sagot, yung knowledge ay yung manual. However, yung translation niya is in plain Chinese. So, naiintindihan po ba natin siya? Hindi. That's why kailangan may understanding din po tayo doon sa knowledge or yung sa idea or kaalaman na ibinigay sa atin. And continue praying because the Lord will help you understand about that knowledge or that idea na ibinigay niya sa atin. Amen! And of course, the most important is wisdom. And that is the karunungan. Paano po yan papasok doon sa tatlo? Sa wisdom, sa gift of wisdom, sa karunungan, ito po ay galing po, sigurado po galing po siya sa Diyos. At sa wisdom po, ang gagawin niya po, ipapaliwanag niya po or matututunan po natin kung paano po i-apply sa buhay natin or paano po gawin yung nabasa po natin na knowledge na naunawaan po natin sa manual. Amen? So, the best among these three is indeed wisdom. Because the wisdom comes from the Lord. Amen. Do you believe that? Amen. Next slide po tayo. Actually, these three are found in the book of... Next slide. Nag-Hamsis. Ayan. Pakibasa nga po, Proverbs chapter 2, verse 6. Amen. Kaya po napaka-importante po ng tatlong ito. For the Lord gives wisdom. Nagkagaling po sa ating Panginoong Diyos ang wisdom. From His mouth comes knowledge, yung mga information, especially kapag nagbabasa po tayo ng Bible. Nandoon po lahat ng kasagutan sa ating mga tanong. And understanding. The Holy Spirit will help us understand the words coming or that we're reading from the Bible. Amen. Kaya nga po, alam niyo noon, hindi ko po talaga naiintindihan si Ate Corona. Kasi nung baby Christian po ako, si Ate Rona, yung asawa ni Pastor Noel, nung baby Christian po ako, sabi niya po sa akin, Adi, kapag nagbabasa ka ng Bible, tawagin mo ang Holy Spirit at kausapin mo siya, sabihin mo sa Holy Spirit na explain niya sa'yo, ipaliwanag niya sa'yo, bigyan ka niya ng wisdom patungkol doon sa mga nababasa mong words sa Bible. Hindi ko pa kasi medyo naiintindihan nung bago pa akong Christian kung ano ba ang power, ano ba ang magagawa ng banal na Espiritu, ano ba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay natin. I do not understand that. And I do not know noon
that we are already living sa Holy Spirit age. This is the Holy Spirit age after ng age ni Jesus. Kasi sa Old Testament, di ba, Abba Father. Tapos sa New Testament, the Jesus age. Kasi si Jesus mismo yung Word. Siya mismo yung nag-explain sa kanila kung ano yung wisdom or knowledge na mula sa ating Diyos. Dahil ang ating Diyos ay nagkatawang tao siya. Tama? Tapos, nung nag-resurrect na si Jesus, now, the Lord Jesus has promised us na kapag aalis siya, ibibigay niya sa atin yung gift niya, the Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ito ay persona po ito na magpapaliwanag po sa atin ng will ni Lord. Amen. That's why the Lord is talking to us right now through the Holy Spirit that is in us. Ganun po ka-powerful ang Holy Spirit. Ganun po ka-powerful ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Kaya hindi po natin siya dapat minamak. Or, ano kasi yung Tagalog ng minamak? Yung nilalapastangan, parang gano'n. Because that is one of the most unforgivable sins mentioned in the Bible. Alam niyo nung na-realize po that the Holy Spirit is a persona siya na hindi lang siya parang hangin, hindi lang siya parang energy. Kapag alam niyo yung parang pag nararamdaman ko na persona siya na parang siyang may form na parang sumalig sa atin, iba, tumataas talaga yung balahibo ko kapag wini-welcome ko na yung presence niya. Because given, granted, tayo po mga tumanggap kay Jesus Christ, we are already possessing the Holy Spirit. Bakit? Kasi promise po yun ni Jesus. At ang ating Diyos po ay totoo po siya sa kanyang mga pinangako. Amen? That's why the Holy Spirit is in us. It's just that we have to let the Holy Spirit, dapat hayaan natin ang banal na Espiritu ang mag-lead sa atin, ang mamuhay, hindi po ang ating flesh. Amen? Because our body is being composed of the body. Body, that's the flesh. Another is the soul. And third is the Holy Spirit. Amen. Ulitin po, body, soul, Holy Spirit. Amen. Kapag sa soul, ang nangunguna ay ang body, ang magre-reflect sa katawan mo ay yung syempre yung tawag ng laman, yung tawag ng flesh. Tama? Pero kapag sa tatlong yun, na persona din natin, kaya ng Holy Spirit, God the Father, and Jesus Christ, sa ating tatlong persona, kung ang Holy Spirit ang nag-lead, the Holy Spirit will tell the soul kung ano ang gagawin niya, and the soul will tell that to the body, and the body will do what the soul, and what the Holy Spirit wants us to do. Amen? That's why among those three persona din na meron tayo, dapat yung Holy Spirit ang nag-lead. Yung Holy Spirit leading the soul, and the soul will dictate that to the body. Malinaw po. Because our soul is also eternal. Naniniwala po kayo na ang mga katawan po natin ay may mga kaluluwa. At kapag ang tao po ay namatay na po siya, physical death, mawawala na po yung kaluluwa niya. That's why ang tao nga, di ba, pagpatay na yan, kahit gusto-gustukin mo siya, hindi na siya mag-aaray. Magulat ka kapag nag-aray pa siya, kasi buhay pa siya. Di ba, ang tao kapag sinasaksak mo yan, pero patay na, wala na po siyang pakiramdam dahil wala na po ang soul. And that soul, na eternal po, will either go sa hell or sa heaven. Do you believe that there's hell? Amen? Do you believe that there's hell? And do you believe that there's heaven? Amen. Who among you here are going to heaven? Amen! May mga maiiwan yata. May mga pumunta po sa heaven dito. Marami po. Dapat tayong lahat. Amen. Lalo na po yung mga taga-dead. Di ba sister Lara? Di ba sister mother, kailangan talaga. Kasi we are not really sure about the destiny of other people. We couldn't really say na lahat po ng tao tinanggap na po nila yung Panginoong Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Later, you will see that. Next slide po tayo. Ayan. Sabi sa James 1 verse 5, if you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Amen. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. So the Bible explicitly mentioned na kailangan po natin i-seek ang wisdom, ang understanding, ang knowledge. Amen? So kung gusto mo na magkaroon po nun, ipanalangin mo po. And gaya po ng paulit-ulit po na sinasabi natin sa prayer rally at sa midweek service, ang best way para po tayo ay kumonect sa ating Panginoong Diyos ay through prayers. Amen.
Prayers is the best Wi-Fi. Prayer is the best connection. Prayer is the best link ng tao papunta sa ating Diyos. Amen. Yun po ang ating communion, communication with the Lord. At ang napakaganda sa prayer, hindi po ito nawawala parang Wi-Fi. Hindi po ito napuputol parang Wi-Fi. Anytime kahit brown out, we can pray. Amen. Anytime kahit masunog yung huwag nag-upang, we can still pray. Amen. Hindi tayo apektado ng mga wirings ng internet connection or ng mga kable ng kuryente para tayo connect sa Diyos. Amen. Because, believe me, prayer is the best Wi-Fi na hindi po napuputol. The best connection. It is intact. The way for us to speak, to talk to God. Amen. And in prayers, it is not just us talking to God. Believe me, in prayers, that is also the way of the Lord speaking to us. Amen. Nangungusap din po ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng panalangin. Hindi lang po tayo yung laging nakikwento sa Kanya. In prayers, sometimes kapag nananalangin tayo, may bigla-biglang pumapasok sa utak natin. Amen. Meron tayong mga idea. And if you are very familiar with the Word of the Lord, if you are familiar with the Bible, and if you are familiar with the leading of the Holy Spirit, you could discern kung yung bulong na yun ay bulong ba ng Diyos, o bulong ng kalaban, o bulong ng iyong sariling laman, o ng flesh mo. Amen. Maraming pumapasok na information sa utak natin. We just have to dissect. We just have to choose those leading, those words, those information that are indeed really coming from the Holy Spirit. Amen. Yun po rin yung isa sa gift natin, yung discernment. Kailangan may gift po tayo ng discernment. Kailangan malaman. Ang ibig sabihin ng gift of discernment, you are able to discern which among those information are coming from the Holy Spirit, which are coming from the evil spirit, or from the enemy. Amen? That is the gift of discernment. And ipag-pray nyo po yun, mga kapatid. Napakagandang gift po yun. Kasi parang hindi ko siya nasama sa slide, yung gift of discernment. I believe that you will have that. And another point, yung mga sarigalo po natin, may level po yan. Hindi po keso mayroon na po tayong gift of discernment, yun na po yun. Pag mayroon na po tayong gift of discernment, habang ipinapanalangin po yun natin yun palagi, mas lumalalim at mas lumalalim, mas gumagrabe at gumagrabe yung epekto ng gift na yun sa ating buhay. That's why, kung noon yung gift of leadership mo, ganito lang siya, hindi mo pa kaya yung mas mabigat na leadership, habang sinisik mo yung leadership, mas gumagaling ka na, mas kinakaya mo nang i-handle yung mas malaking group of person. Amen. Ganon din po yan sa pagtuturo. Kung noon, limitado ang alam mo or alaman mo sa pagtuturo, as you continuously seek for the gift of teaching, gift of evangelism, the Lord will expound and further your knowledge and ability to teach. Amen. Amen. Next slide. Because if any of you lacks wisdom, you should ask the Lord. You should ask God. James 1:5. Amen. So kung kailangan po natin ng wisdom, let's pray and ask for it. Amen. Next slide. Let's go with the second gift. Ay, hindi ba pala? Because happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. Proverbs chapter 3, verse 13. Amen. Hindi lang happy, may joyful heart pa. Amen. Because wisdom is better than strength. Amen. In Proverbs chapter 8, verse 11, for wisdom is better than rubies. Mas maganda po ito kaysa sa mga diamante, kaysa sa mga diamonds. And all the things that may be desired are not to be compared to it. Grabe, no? Kaya nga si Solomon, ano yung regalo na hiniling niya sa ating amang Diyos nung siya ay tinanong ni Lord kung ano yung gift na gusto niyang magkaroon? That is the gift of wisdom. Yung siya sabi ko. At ako, di ba nung tinanong, kung sinabi ko sa inyo, kung ako yung tatanungin, ano yung gusto kong gift kay Lord, yun yung gift of faith. Gift of faith. Mamaya pag-uusapan natin yung gift of faith. Kaya nga sabi ko, connected talaga lahat. Kasi yung inawit natin kanina yung give me faith. Si Angeline, sila Abigail lang nag-ano noon, nag-decide na kantahin siya. Pero I was amazed when I was preparing the message na how connected po yung mga inawit natin with the message. Because the Holy Spirit is moving in us. Amen. And He is indeed our director. He is our designer. Do you believe that? Do you believe in Angeline? Amen, Marian. Amen. Okay, next slide. Okay.
Number 2. Okay. Ulitin ko lang po. Nasabi ko na ito kanina. Hindi, yung kanina, pakita ko lang. Yung kanina sis. Ayan. Sabi ko kanina, hindi na natin mapapag-usapan yung gift of pastoring, gift of teaching, gift of evangelism, or pag-disciple, because it's already part and parcel po ng gift of knowledge and gift of wisdom. Amen. If you're reading the Bible, and the Lord will tell you the meaning of it through the Holy Spirit, He will give you the gift of teaching, the gift of evangelism. Yun. Sapagkat ang karunungan, or ang magpahayag, gift of knowledge, at karunungan umunawa, gift of wisdom and understanding, ay kakayahan upang mangaral, magpuro, preaching and teaching ministries ng salita ng Diyos. Ang pangaral at pagtuturo ay pinakamahalagang kaloob. Amen. Napakahalaga po nung yun yung pamamahayag or pangangaral, because it is through teaching that we're able to explain and tell other people yung salvation through Jesus Christ. Amen. But also, I also believe na kahit na hindi mo yan ituro, kung nakikita yan sa buhay mo, the other people na nakikita nila yan sa buhay mo, then definitely, they would wonder kung ano yung sikreto mo. Amen. At yung sikreto mo, na pinaka-main ingredients ng joy mo, ng patience mo, ng love mo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. 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 Robin, kailangan mo. Next po, number 2, healing, kapangyarihan magpagaling. Sino po dito ang mga dinedesire na mayroon pong gift of healing na kapag ililihan mo yung tao ay makapagaling po natin yung tao? I really love this gift. And, okay, mamaya ko na sabihin kasi baka mabanggit ko na yung mga ibang verses. Ang gamit ng ganitong regalo ng banal na spirito ay para sa ikagagaling ng mga may sakit. Sa ganitong paraan, na ipapakilala ang Panginoon sa mga hindi sumasampalataya. Amen. That's why sabi ko kanina, hindi lang naman through teaching, through preaching, or through evangelism natin may papahayag o may poproclaim ang pangalan ng ating tagapagligtas. Amen. Even through the gift of healing, if we're doing that in the name of Jesus, we could also proclaim, may papakilala natin ang Panginoon sa mga hindi sumasampalataya. Amen. 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 Kasi naniniwala kayo na may mga tao din naman kaya nilang magpagaling pero hindi sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganyan ng mga albularyo, ng mga witchcraft, di ba? They could heal, but the question is, are they using the name of Jesus, the great healer, the miracle worker, in healing us? Amen. Next slide. This is what the Lord says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. Amen. If we are healed, and that is through the work of the Holy Spirit, definitely, it is the Lord Jesus Christ who healed us. Amen. I am the Lord who heals you, says, of course, the Lord in Exodus chapter 15, verse 26. Do you believe that you are healed? Sino po yung mga pinag-pray natin dito ng healing? Sina Esther po, di ba? Tapos sina Rose Ann, sina Mark, yung baby ni na CJ, sina baby ni na Venus, ang dami po. Ayan, makikita po natin yung biblical basis po natin doon. Next slide. For I will restore health to you and heal you for your words, says the Lord in Jeremiah chapter 30, verse 17. Ayan, ito na po yung sinasabi kong biblical basis natin sa pag-lay hands sa pag-healing. Sabi po sa James 5, verse 14, is any one of you sick? If he is sick, then he should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. That's why ginagawa po natin yun. We are healing our kapatiran, yung mga members natin, yung mga brethren natin, not because of our own power, not because of our own might, but because of the blood of Jesus Christ, because of the power of the Lord, our Savior, Jesus Christ. Amen. Next slide po. Because the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. James 5, chapter 15. Because the prayer of a righteous man is powerful and effective. Amen.
Even sa New Testament sa Bible, sabi ni Lord, mamaya makikita niyo yung verse, that you can do greater things than those things that I've already done. Amen? And one of those greater things na nagawa ng Diyos sa atin, nung time na nasa sa lupa siya, ayun ay ang magpagaling. Yung mag-heal ng mga may sakit. Amen? At sabi niya, kapag nasa atin ang banal na Espiritu, the Holy Spirit will also empower us. And we could also heal other people in His name. Amen? Third point, the gift of prophecy. Okay. Kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Okay. Next slide. Pakibasa po. Amen. Ang gift of prophecy ay hindi panghuhula. Okay? Hindi po ito panghuhula ng isang bagay na walang basihan. Ito ay panghuhula o pagkasalita ng isang Kristiyano tungkol sa mga bagay na mangyayari sa darating na panahon. At mga sasabihin ng propeta, at ang mga sasabihin ng propeta ay manggagaling o magmumula sa Diyos. Amen. Ang gift of prophecy is parang nga talaga siya ng huhula. It's just that yung hula mo ay hindi yun galing sa iyo or hindi galing yun sa demonyo. Ito ay galing sa Diyos. The Lord is telling you that this will happen after a few days, after a few seconds, after a few minutes, after a few months, after a few years. Amen? This is what, ito po yung mga nangyari noon sa panahon ng Old Testament. Amen? Noong Old Testament, na wala pa po si Jesus, ang ginagamit po ng ating Diyos, ang amang Diyos na way niya para ma-deliver niya po yung mensahe niya sa atin ay ang mga propeta, ay through the prophets. Amen. Kaya nga yung pinikwento ko rin ng midweek, si Jezebel, na asawa niya si Ahab, na wino-worship nila si Baal, di ba si Jezebel, galit na galit siya sa mga propeta ng Diyos. Kaya ito ay kanyang mga pinapatay. Amen. Yun kaya doon ko talaga napakita na yung grabe yung nagagawa ng Spirit of Jezebel. Kasi itong Spirit of Jezebel, ang talagang target niya, yung mga prophet, o yung mga mensahero na nagsasabi ng kalooban ng Diyos sa atin. And sometimes, in this era, there's still prophets po sa mundong ito, sa atin. Personally, I still believe na meron pa po tayong mga nagsasabi nila, lahat ng sinasabi nila ay galing sa Diyos, but there are instances when sa buhay natin, mararamdaman natin na talaga alam natin na sinabi ng Diyos na yun yung will niya o yun yung mangyayari. Amen? Pasahin po natin yung mga biblical basis po nito. Kasi kailangan dito ang may kakayahang makakilala sa mga tunay at huwat na propeta. At kaalaman kung ang salita ay tunay nga bang galing sa Diyos o sa Espiritu Santo. That's why, kasama po ng gift po na ito, kailangan meron din po tayong gift of discernment. Gift of discernment, yung madi-discern mo, kung yung pumasok sa isipan mo ay galing sa Holy Spirit, or galing sa kalaban, or galing na sa sarili mo. That's the gift of discernment. Because in prophesying, you have to be sure na yung pumasok sa iyo na mangyayari in the near future ay galing talaga sa ating Panginoong Diyos. Amen? And you know what? Ang mga prophets naman sa Old Testament, there are times that kahit anong gawin nila, hindi talaga nila maunawaan or maintindihan or makuha yung will ni Lord. Amen? Because tao rin po yung mga prophet na yun. Amen? And in prophesying, you have to really pray for it. You really have to pray, iluhod mo yung kay Lord so that you can be 100% sure na yung sasabihin mo, na yung i-reveal mo ay galing sa Diyos. Amen. Negative man ito or positive. Good news man ito or hindi good news. Good news man ito or bad news. Amen. Tignan po natin yung mga verse. Ayan. And many false prophet, bakit natin kailangang alamin kung false prophet po ba yung mga sinasabi ng mga taong yun or yung mga tao na yun sa atin? Because
Matthew chapter 24 verse 11. Many false prophets will appear and deceive many people. So, sa New Testament po, we are warned. Binigyan po tayo ng warning ng Panginoong Yesus na darating ang time, may mga false prophets po na magsasabi na ganito ang gusto ng Diyos, na ito ang gusto niya. Amen. And I'm sorry if you know about Pastor Tibuloy. Kasi nasabi niya siya yung anointed, sana siya yung Messiah, na nangyari na yung second coming at yun na yun. Alam mo, pinag-pray ko talaga yun, Lord, kasi pumapasok sa isip ko, what if, Lord, yun na talaga yung second coming? What if siya nga na talaga yung appointed sa inyo, gano'n? But the Lord mentioned in Matthew 24:11, be prepared, be warned, because many false prophets will appear and deceive many people. Kaya kailangan natin ipag-pray kung yun nga ba talagang narinig natin ay mula sa Diyos or mula sa kalaban o mula lamang sa kanyang sariling lamang. Amen! Amen! Next point, miracles. Napakagandang regalo nito. Gumawa ng mga himala. Siyempre yung mga himala, yung mga maganda, hindi naman po yung himala na mga kababalaghan na something negative. Himala, miracles. Question. Ano yung unang-unang miracle na pinperform ni Jesus? Wine. Ano? Tubig. Yung... bakit yung tubig? Bakit yung wine? Water, he turned into wine. Amen. Yun yung first miracle, milagro, na ginawa ni Jesus kung siya ay bubuhay sa lupa. Yung tubig, ginawa niya pong wine. Kasi meron pong naubos na po yung wine na pinapainom sa mga guests. Okay? Noon kasi wine ang pinapainom. Ngayon anong pinapainom natin? Soft drinks, pancham, mga ganon, iced tea. Okay? So noon, wine ang pinaka-liquid na drinks o drinks na sinaserve o hinahain. But they're doing this hindi para maglasing, but yun, parang kunin yung tawag dito, yung sweets or yung takas ng ubas. Amen. Kasi ang wine galing yan sa grapes. Okay. So, nung time na yun, naubusan na ng grapes, kaya si Lord Jesus, ang unang ginawa ng miracle, yung tubig na maraming jar doon, nilay-hands niya, pinag-pray niya, ginawa niya wine, naging wine. Hanggang sa pinur ng mga servants, ng mga tao, nakita nila yung miracle na ginawa ni Jesus. Amen. The problem with other people is that for them to believe, kasi sa iba naman talaga, to see is to believe. For them to believe, kailangan may mga milagro, kailangan may mga himala. So kailangan, gusto nila makita nilang mahati ulit yung Red Sea, gusto nila kailangan, ano ba, yung pag sinabi mo, stop, titigil yung lindol. Di ba ganon? Or kung sinabi mo, stop, titigil yung baha, hindi na ako yung masa kayo, may mga ganong milagro. Although that could be possible because there is the gift of miracle. Isa yun sa mga regalo ng Holy Spirit. Amen? At kaya na sabi ko kanina, the Holy Spirit should be the Holy Spirit of Jesus Christ. Amen? At yun yung power na gagamitin natin to perform miracles. Do you believe that right now we could still perform miracles? Amen. So sabing amen. So sabing yes. Sabing no, amen. Of course, the Lord says that we could still perform miracles and He could still give us the gift of the Holy Spirit through performing miracles. Amen. So, sa Diyos walang imposible. Tingnan natin yung verse. Yung mga verses. Ayan o. You are the God who perform miracles. You display your power among the people. Psalm 77 verse 14. Come and see what our God has done. What awesome miracles He performs for people. Psalm 66 verse 5 NLT New Living Translation. Amen. And sabi ko kanina, the sad part is that sa mga ibang tao, for them to believe, gusto nilang makakita ng miracle. Yung mga miracle na talagang milagro. But sometimes, we forget na yung pag-gising pa lang natin sa umaga na tayo ay buhay. That's already a miracle. Amen? Sometimes, hindi natin nakikita yung mga maliliit or simpleng milagro na nangyayari sa buhay natin because we're trying to look for bigger miracles na sometimes hindi naman talaga posibleng mangyari. Like, mahuhulog yung mga, ang tawag dito, yung mga bituin. Mahuhulog yung mga kalay, mga ganun yung mga in-expect siguro nilang miracles. But, the mere fact that you're able to eat
3 times a day, or even twice a day, or even once a day, the mere fact na may food po tayo nakakain, that's already a miracle. Imagine, hindi po lahat ng tao yung nakakain. Amen? Yun yung sinasabi ko, these are the miracles that sometimes we forget na kakaligtaan natin because we're not seeing this as miracles from the Lord. Amen? Next slide. With God, all things are possible. Matthew chapter 19, verse 26. And in Ephesians chapter 3, verse 20, God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Amen. Do you believe that the God that we serve is a generous God? Amen. The God that we serve is a generous God. Sabi na nga po, kapag hihingi ba ng bato, ng tinapay ang isang anak niya, bibigyan niya pa ito ng bato? Hindi, di ba? Kapag hihingi ka ba ng fish, bibigyan ka niya ba ng scorpion? Definitely not. If a God's child would ask for bread, the Lord will not give you a stone. And if you ask for fish, the Lord will not give you a scorpion because we serve a generous God. Sabi nga sa Bible, di ba? Kung tayo ng mga masamang tao ay kaya nating magbigay ng mga gandang regalo o ng mga mabubuting regalo sa iba, how much more ang Diyos na ating sinasamba. Amen! Amen! Next slide po. Ayan, ito na po yung sinasabi kong verse kanina pa. John 14, verse 12. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father. Amen? Nag-gets po natin yung sinasabi ni Lord dito, na yung mga ginawa ni Lord Jesus Christ, nung siya ay nasa mundo, yung mga miracles na pinerform niya, yung mga healing na ginawa niya, or mga greater works na ginawa niya nung nabubuhay siya, we could do those works and even surpass or go beyond those works. Amen? Kung kaya dahil ang Diyos ay nagawa niyang bigyan ng paningin ang taong bulag, do you think in this time that we have the Holy Spirit, we can do that? Amen. So sabing, amen. So sabing no. Definitely we can. Si Lord Jesus, nung time niya, nagawa niya bang bumuhay ng patay? Amen. Si Lazarus, tama. So in this time that we have the Holy Spirit, a gift from the Lord, could we do that? Amen. Amen. Marami pong mga Christian na nakita ko po sa YouTube na nasa kanila ng Holy Spirit, na sa kanilang pag-lay hands ay nabuhay yung taong patay. Like yung sa movie na Breakthrough. Diba nung tinawag niya yung Holy Spirit, yung anak niya na nalunod, na ilang oras siyang patay dahil wala na siyang pulse rate, diba tinawag niya yung Holy Spirit at pinag-pray niya yung bata in the name of Jesus. And her son ay nabuhay. Amen. So we can perform that, we can do that. Amen. Kahit wala na pong pulso yan, we can do greater things and perform greater things than those things that the Lord has done on this earth. Next slide. Ayan. Now we're going to speaking in tongues. Pinagsama ko na po yung speaking in tongues and tongue interpretation. Okay. Sa Tagalog po, ito po ay kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Okay. Magsasalita sila ng mga iba't ibang languages. Amen. Or, another gift is to interpret kung ano ang meaning ng mga na-utter mo na words na yun. Speaking in tongues. Okay, bakit po ganun? Kasi po, sometimes, we don't know what to pray for, but the Holy Spirit will pray for us. And, ang Diyos na sinasamba natin cannot be limited by the words, by the language, English, by the Filipino language, by the Chinese language. You cannot describe the Lord with just the words na meron tayo ngayon. Do you believe that? I believe beautiful, wonderful, yung mga nasasabi natin. Meron pang mga greater words that could describe the Lord that sometimes we do not know, but the language of heaven would tell us so. Amen. And that is yung pag-speak in tongues po natin. Next slide. Ayan. Ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, okay?
So again, let me emphasize na sa pag-speaking in tongues, hindi po nababaliw yung tao. Amen? Hindi po siya nababaliw. Sapagkat ang nagsasalita sa ibang wika or nag-speak in tongues ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Ngayon man, nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Ang speaking in tongues ay bunga ng mga damdaming espiritual sa isang tao habang nakakaramdam sa presensya ng Diyos. Dahil walang salita na sasapat upang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Ito ay nilalabas nila sa mga wikang hindi maunawaan. Sino na po dito ang naka-experience po na mag-speak in tongues? Meron po. Yes! Praise God! Mamaya i-share ko yung experience ko sa pag-speak in tongues. I believe si Sister Dang, yung asawa ni Pastor Boy, nag-speak in tongues siya kasi nakwento yun sa akin noon ni Pastor Boy. Next slide po tayo. Walang masama sa ganitong karanasan. So wala kang masama sa pag-speak in tongues because sinasabi po ito sa Bible. Lalo na kung ito ay makatutulong sa personal na kaugnayan ng isang tao sa Diyos. Dapat lamang itong ingatan upang hindi ito maging dahilan ng pagkalito sa loob ng iglesia. Amen. Kasi may mga spirit-filled church and I believe may mga, especially mga Pentecostal churches na part talaga ng service nila, lalo na sa praise and worship, they speak in tongues. Okay? Ang sinabi lang dito, kailangan hindi siya magkukos ng pagkalito. Kasi sometimes, true enough, useless kasi yung words kung hindi maiintindihan. Tama? Ang tongues, ang speaking in tongues, yung mga words na naadal mo kasi maganda sana yun kung may makakaunawa. Amen. And, nangyari po kasi ito sa Bible during the time of Pentecost. Nung dumating na po yung banal na spirito, yung pinuspos na po ng banal na spirito yung mga tao sa Book of Acts. Yung mga Book of Acts, yung pinakita ni Pastor Noli na picture na nalala niyo yun, na nakaupo sila, nakahiga sila, umaawit lang sila, nag-praise and worship, nananalangin lang sila because they are waiting for the Holy Spirit to come. Okay? Yung coming of the Holy Spirit of Jesus to the tao, ang tawag po doon Pentecost. Okay? Sa Pentecost, ang isa sa mga manifestation na pagkakaroon ng Holy Spirit doon sa mga believer ni Jesus Christ is that they spoke in different languages. They spoke in tongues. Amen. Ano po ang connection nito sa Old Testament? Sa Old Testament po kasi, nung time sa Genesis, I believe Genesis 9, dahil yung mga tao, iisa lang kasi noon ang language ng mga tao. Tama? Kasi syempre, galing tayo kay Adan at Eva. Naniniwala po tayo na galing lamang tayo kay Adan at Eva. Baka may naniniwala po galing pa po sa unggoy. Diba? Galing po tayo. So actually, physically, we're brothers and sisters because we are from one parent, one mother, one father, and that is Abraham and Abraham. So, Adam and Eve. Amen? It's just so happened na nung time ni Noah, dahil grabe na nga, yung kasalanan ng mga tao, ano ginawa ng Diyos? Nilunod niya yung mga tao hanggang sa yung pamilya na lamang ni Noah ang nabuhay. Amen? Tapos yung mga hayop na sumakay doon sa ginawa niyang ark or malaking ship or malaking barko. So, yung family na lang ni Noah ang natira. Tama. So, in other words, lahat tayo related kay Noah. Tama. Lahat tayo related doon sa mga anak niya. It just so happened na nung time ni Noah, iisa ang language nila. Hanggang several years pass, dahil may unity, dahil iisa ang language sa buong mundo, yung mga tao, nagpatayo sila ng tore, the Tower of Babel. Babel sa Tagalog. Kasi Babel parang Babel, ang pronunciation nila is Babel or Tower of Babel. Yung or Tower of Babylon. Dahil gusto nila mahigitan ang Diyos. Amen. Gusto nila mahigitan ang Diyos. Gusto nila maipakita that we can do this, we can do that. And we're more powerful. And that is the spirit of Satan. Amen. The spirit of Satan is a rebellious spirit. A rebellious spirit to the point na ayaw niyang magpasako dahil gusto niya mas mataas siya doon sa Diyos. Na gusto niya siya ang worship, gusto niya siya ang leader. Amen. Ganun ang spirit of the enemy. Anong nangyari? Anong ginawa ni Lord? Anong ginawa ni God nung time na nagpapatayo ng Tower of Babel ang mga tao? Naging iba-iba ang salita ng mga tao. Nagkalito sila, nagkagulo sila, tama. Kaya nga napakaganda kasi may napanood akong
version noon ng Superbook. Sino mga nanonood ng Superbook dito? Yung cartoon na Christian. Meron kasing, ano yun, pinortray kasi yun sa Christian book, ang ganda. Tapos, na-amaze ako kasi merong isang tao doon, nagtagalog siya. Nagtagalog siya. Meron Chinese, tapos ito kasi malahin mo kasi isang tao nagtagalog siya. So, ganoon ang nangyari, nagkaroon ng iba't ibang lingwahe. Kung kaya nawala yung unity at ang nangyari, yung mga pare-pareho ang lingwahe, sila yung nagsama-sama. Amen. Yun yung ginawa ni Lord kaya para ma-bring yung mga tao, para mapa-humble down sila. Amen. Mapa-humble down sila. And that chain was broken at the time of Pentecost. Because at the time of Pentecost, nung nahulog na yung Holy Spirit, by the way, if I could still recall, nung time na pinapatayo yung bubble, I believe umulan ng apoy. Literal na apoy. Kasi sa video na napanood ko, may apoy na nahuhulog, tapos nagiba, nasira yung Tower of Babel, lumindol. Tapos habang tumatama yung parang apoy, biglang nabago yung salita ng mga character doon sa kwento. Okay. So, opposite nung time of Pentecost, sa Book of Acts, sa New Testament, nung nag-resurrect na si Jesus. Why? Because sa Pentecost time, ang nangyari, yung mga tao, nagsalita sila sa iba't ibang lingwahe, pero naiintindihan nila yung sinasabi ng iba. Amen? Iba't ibang lingwahe yung sinasabi nila, pero nagkakaintindihan sila because mayroon certain tao doon na naiintindihan niya kung anong ibig sabihin nung sinasabi ng isang tao na hindi niya naiintindihan. Na-gets niyo yung point? Yung sa Tower of Babel, may isang lingwahe sila, nagpaapoy, at nagsalita sila ng iba't ibang lingwahe, kaya hindi sila magkaintindihan. Sa Pentecost, nagpaapoy, nagkaroon ng Holy Spirit, nagsalita sila ng iba't ibang lingwahe, pero may unity. May unity, nagkakaunawaan sila because the Holy Spirit unites us. Amen? Because I believe language barriers, one of the reasons kung bakit hindi nagkakaisa yung mga tao. Part talaga yun na may iba't ibang tradisyon, may iba't ibang culture. But in order for that tradition or that division to be broken, we have the same Spirit. And that is the Holy Spirit of God that unites us all, the believers, the followers of Christ Jesus. Nag-gets niyo po yung point? Napakaganda po doon na dahil noon nawala yung unity dahil isang language. Ngayon na iba't iba na ang lingwahe, iba't iba na ang tradisyon, iba't iba na ang pagkaugali. Dahil sa pagpasok ng Holy Spirit sa bawat isa, nagkaroon ng unity at nagkaisa ang mga tao. Amen. Palapakan natin si Lord. Do you believe that you have the same Spirit? That the Holy Spirit is living in us. And He dwells among us all here. Amen. This is the last point. Ayan. And by the way, do not worry kasi may lunch po tayo naka-ready. Thank you kay Princess dahil sa kanyang graduation. Mag-blow out siya. Palapakan natin si Lord sa buhay ni Princess. Graduate na siya ng MedTech. So ilang taon na lang, magiging doctor na siya. Yes. Hindi kasi personally gusto ko talaga maging doctor. Pero siya ang gagamitin ni Lord na additional sa family para maging doctor. Ayan, andyan may food. Ayan. Wait lang po ah. Ayan, praise God. So, hindi tayo magugutom mamaya. And by the way, announcement po, we'll be opening a new mission point sa Bulusan. Palapakan natin si Lord. Mamaya na po yung grand opening para mga ribbon cutting, no? Para mag-open tayo ng mission point sa Bulusan. Mission point. So, we're encouraging yung mga teachers po, especially yung mga magtuturo dahil marami pong mga bata na makakasama po natin mamaya sa mission point. So, to God be the glory, we have an additional mission point. Other than doon sa Lucaw, doon sa Panawang na mga mission point that we already have. Okay, so ang schedule ng Bulosan mission point is every third Sunday. So, third Sunday after service. Okay. And para sa kaalaman po ng lahat, ginagawa po natin ang mga mission point para ma-reach po yung mga iba pong kapatiran natin na hindi po nakaka-attend sa
service. Kailangan tayo po yung lalabas, tayo po yung mag-mission para maabot po natin yung mga mas malalayo po natin na kapatiran. Na nangangailangan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen! Amen! Ayan, ito na po. I-share ko na po yung experience ko nung nag-speak in tongues ako. Okay. I believe if not 2 years ago, this was 3 years ago. And this happened sa Holy Week. Okay. Naikwento ko na ito sa church during sa morning devotion. Nung time na kwento ko ito sa church, dito pa tayo nag-service ng morning devotion sa baba. Well, anyway, sa baba naman pala talaga ng morning devotion. Dito tayo sa baba ng morning devotion at naalala ko kwento ko ito. Kasi in speaking in tongues, you have to desire for it. Like yung other gifts, yung miracles, healing, kailangan i-desire mo. Ewan ko, parang kasi doon pa na tinuro na sa akin ni Lord yung mga fruits of the Holy Spirit, especially itong gifts of the Holy Spirit. And nung tinitignan ko yung checklist kasi, parang feeling ko I already have this gift, o ito meron na ako, pero hindi ko masyadong ka-powerful, ito meron na. And one of the gifts na feeling ko wala pa ako, na hindi ko pa na-experience ito, gift of speaking in tongues. Kaya desire ko siya talaga. And there's this video clip, again, Spirit-filled Church, headed by Pastor Paul Diga Hernandez. In-explain niya kung paano mag-speak in tongues. Amen. Ang pag-speak in tongues, hindi po siya out of your emotion. Okay? Hindi po siya out of your emotion. It's your desire to let the Holy Spirit speak for you. Let the Holy Spirit talk on your behalf. Because, like what I said kanina, there are words na sometimes hindi natin ma-mention because limited yung language natin. But the Holy Spirit could utter some words na minsan hindi natin masabi. That's why siya nakalaga. And sometimes, para mag-speak, first up kasi, pag mag-speak in tongues ka din, kailangan mag-pray ka din muna. Yung prayer mo, syempre, yung nauunawaan mo. Hanggang sa yung pag wala ka na masabi, yung dila mo, gagawin mo na lang mo, yung hayaan mo na lang siyang maglumabas ng words. Maglabas ng words sa yung kumama. Gabi yun nung nangyari yun. Kasi, since nung naging Christian po ako, isa sa mga pinaka-favorite part ko ng taon, yung Holy Week. Amen. Kasi may tradisyon kami ginagawa noon, nung Holy Week, nung sa ibang church pa, yung nakikilibot. Okay. So, yun naging Christian kasi ako at naalis ko na yung pakikilibot. Sabi ko, parang feeling ko, hindi Christian ako anong gagawin ko Holy Week. And I believe Holy Week is talagang, kasi di ba parang pag Holy Week solemn, yung kailangan na nanalangin tayo. Lalo na noon, nung time na bawal talaga ang radyo, bawal talaga ang TV. Kasi nung mga bata pa ako, ang Holy Week, ramdam na ramdam siya eh. Di how much more pa yung mga mas bata pa sa akin. Ate Esther, kamusta yung Holy Week yung mga kabataan nyo? Siguro ano po, sobrang lahat ko nagdarasal talaga, di ba po? Kasi talagang inutuon natin ito para sa Diyos. Right? Sad to say, this time, ang Holy Week natin, nag-outing, nag-shopping, nag-beach, hindi na siya na kay Lord, tama. But, my point is this, yung Holy Week kasi na we seek the presence of the Lord, kung ginagawa lang natin ito everyday, then we will mature spiritually. Amen. Ang na-realize ko kasi, sabi ko, bakit ginagawa ko lang ito sa Holy Week? Dapat, I have to continuously do this. Amen. Kagaya nung anniversary, nung nag-anniversary kasi tayo noon, nung 8th anniversary, napakabonggang-bongga na lumabas tayo, pumunta tayo sa Hotel Leduc. Tapos sabi sa akin ni Pastor Boy, sabi niya, pwede pa lang ganyan magandang Sunday service natin, dapat every Sunday ganyan tayo, sabi niya. Diba? Since na-experience ko yun na Holy Week na, grabe pala, ganun pala mag-pray na talagang spirit-filled ka, why not gawin mo rin yun na, or maging part yun ng prayer life mo? Okay. So, while I was praying, yun na, total silence. Kailangan kasi walang distraction. When you pray in spirit kasi, the mere fact na meron lang tumunog, meron lang kumatok, nasisira yung ating concentration. Ito po yung words na nabanggit ko po. Ayan, sabi ko po, hindi ko talaga alam sa nakabasa ka, ko na yung tangko na magsalita. Ang nasabi ko po talagang word is, Shiki Rabaraba. Parang gano'n. Tapos, paulit-ulit ko siya, sinasabi ko siya ng mahina. Ano daw? Shiki Rabaraba. Yung gano'n. Tapos, Shiki Rabaraba. Shiki? Sabi ko, basta kailangan concentration kasi mas marami ka pang ma-utter ng words kapag ka nag-concentrate ka. Sabi ko, Shiki. Tapos, Rabaraba. Hanggang sa, nag-stop na ako sa tumaas. Talaga yung balahibo ko. Pero
siya nakuha na. Talagang naramdaman ko talaga, I spoke in tongues, and yun nasabi kasi you have to desire for it. You have to really desire for it. Tapos after nun din, kasi nakapatay yung ilaw doon. Masarap mo kasi pag walang distraction, nakapatay lang ng ilaw ko, wala akong nakikita. Nagpipray lang ako. Kahit na yung isang dim light, wala. Kasi talagang super dilim. Siyempre kapag gano'n, takas talaga yung balibo mo, di ba? Kasi may mga spirito naman talaga ng diablo, di ba? Yung mga witchcraft na bago nga sila magpakita ng isang miracle na mali. May mga sasabihin silang mga parang ang tawag dito. May sasabihin silang yun, yung parang I forgot the exact term. Wala kasi yun? Hindi spell. Yung parang meron silang memorize. Chant. Ayun, meron silang chant. Parang year. Gano'n. P-E-O-T-O-W. Parang meron silang mga pinopronounce or nire-recite ng mga ritual. Amen? Kasi yung tito ko, kasi yung tito ko, siya naniniwala siya sa mga spirit. Tapos meron siyang binabasa na hindi ko ang language yun. Tapos kapag binabasa niya yung iba yung nararamdaman niya, nakuha niya yun dun sa lolo ko. Kasi yung lolo ko meron daw siyang gano'n na papasahin daw yun para pag binasa mo yun, makakapag-perform ka ng parang magkakapagkula ka. Gano'n. Basta may gano'n. So, kinikilabutan ako kasi alam mo hindi yun dahil sa Diyos. Nakakatakot. So, ito po, nung nasabi ko po yung shiki. Raba. Sasabi ko talaga. Sinerch ko po agad sa internet kung ano po yung ibig sabihin ng shiki. Sabi ko, kasi sometimes, useless kasi ang pag-speak in tongues pag hindi mo naiintindihan kung ano yung ina-utter ng words mo. So, nung sinerch ko po yung shiki, ang lumabas ko sa Google, kasi madali nang mag-research ngayon, di ba? Halos lahat nasa Google na. Shiki daw is a Japanese word pertaining to spirit. Okay? A ceremony, a potter's clay, sword together, consciousness, fighting spirit, shiki raba. At ang tumas talaga yung balahibo ko nung ni-research ko kung ano ang meaning ng raba. Next slide, let's take a look kung ano ang ibig sabihin ng raba. Ayan po. What is meant by raba? Raba means God, and it comes from Rab, meaning the Lord in Arabic. There's a few other people from subcontinent say, ito, or raba is more of a Punjabi thing to say for the Indian. And it means, oh God. Diba? Parang, tumas na naging manahimik ko, parang, yun yung point na maganda kung nakapag-speak in tongues tayo and as we research or search for the meaning of the language or meaning of those languages, at especially kung makikita mo na mayroon talaga siyang kabuluhan, mayroon talaga siyang meaning. Amen? Nakita niyo po yung shikiraba-raba. Kaya hindi ko talaga, and since then, hindi na po ako nag-speak in tongues. Basta, ewan ko, natatakot. Siguro tatry ko next time, pero i-desire kasi ng fire. Pero I'm just blessed that the Lord allowed me na ma-experience itong gift na ito. Amen. I-share ko lang. Meron po kasi akong lawyer din na friend na Christian sa Victory Church sa Umatin. Meron kasing test. May test na sasagutin ka. Sinend niya kasi sa akin yun ang haba-habang test, parang bar exam. Tapos English siya. Tapos mag-check ka parang 1 being the lowest, 5 being the highest. Parang i-rate mo kung ginagawa mo yun. May mga examples, tapos i-rate mo kung 1, ibig sabihin hindi mo masyadong ginagawa. 5, ibig sabihin madalas mong ginagawa. Tapos, komentahin mo yun, itutotal mo siya. Tapos kapag natutotal mo, lalabas yung top 3 na pinakamataas ang score. Yung mga top 3, yun yung mga gift na meron ka malakas sa'yo. Meron na nakagawa nun? Yeah, nakaka-amaze kung makikita mo. Okay, next. I believe that's the last spirit or I think ko pala. Faith, this is the last. Sabi ko, ako kung tatanungin ang gusto ko talagang ilingin kay Lord, ay yung gift of faith. Okay, gift of faith. Pananalig or pananampalataya. Pananalig sa pangako ng ating Panginoon. Explain natin ito. Okay. Pakibasa po. Amen. The faith that we're going to talk about, yung gift of faith, this is not about yung faith for salvation. Okay? Ang pananalig na binabanggit dito ay hindi pananalig upang maligtas. Okay? Kundi ang pananalig upang kumilos ang Diyos
bilang tugon para sa isang pangangailangan o panalangin, tulad ng sakit na maaaring pagalingin ng Diyos o pagliligtas ng isang mapangaring sitwasyon. Faith is like believing sa mga promises ni Lord that it will happen. Amen? Faith is proclaiming and declaring in Jesus' name that this and this and this promises of the Lord will happen in our lives. Amen? Yun po yung faith na sinasabi po dito. Hindi po yung faith na, of course, sa salvation kailangan talaga may faith in Jesus. Amen? But the faith, the gift na pinag-uusapan natin dito is yung gift that something certain will happen. Something that we pray for or something that we hope for or something that we wish for will definitely happen in the name of Jesus. That is faith. Amen? Naalala niyo po yung fruits of the Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit. Di ba mayroon doon faithfulness? Tama? Ang sinasabi pong faithfulness po doon, yun po yung faith for salvation. That's why kapag nasa inyo po ang banal na Spirito, ang Holy Spirit, dapat faithfulness ka po kay Lord. Amen? Meron ka pong faithfulness kay Lord. Pero sa gift of the Holy Spirit, gift of faith, ang tinatawag po dito, yung paniniwala mo, yung pananalig mo na magkakatotoo, yung mga pinapanalangin mo na ayon sa kalooban ng Diyos. That's why it should be thy will be done. Amen. Kasi kahit na ipag-pray mo yan ang ipag-pray, kung immoral yan or conflicting yan sa will ni Lord, definitely hindi yan mangyayari. Amen. Huwag mo na expect na mangyari. Like for example, ikaw, single ka, tapos pinapanalangin mo yung boyfriend mo naman may asawa. Kailangan ba may faith na, yes Lord, siya na po yung best man, may asawa, pero mali po yun. That's why our faith, that something will happen because we know and we believe that this is according to the will of God. Na ito rin yung nais ng Diyos sa buhay natin. Amen. That's why yung song na nakakantay natin mamaya, yung Give Me Faith. Amen. Next slide. Pakibasa po ang Hebrews chapter 11 verse 1. Okay, this is the faith we're talking about. The gift of faith is faith or having the assurance of the things that we hope for and the conviction of the things not seen that it will happen and manifest in our lives. Amen. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Amen. So dapat yung faith din po natin, yung mga prayers po natin, it should be in accordance or according din po or align po siya sa will ng Diyos, sa salita ng Diyos. Amen. That's why paano mo malalaman kung will yun ni Lord? Of course, read the Bible. Amen. Romans chapter 10 verse 17. And John 14:12, nasabi na natin ito kanina, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. This is the greatest faith. The greatest test of faith is when you don't get what you want, but still you're able to say, thank you, Lord. Amen? Amen. Next slide po. Last point, ayan, panghuli. Ang mga kaloob ng Espiritu ay para sa ikalalago ng Iglesia. Amen. Kaya po natin pinag-uusapan yung mga gifts ay para po ito sa ikalalago po ng Iglesia, ng church, especially us. Kasi we are the church, tama. And when we are combined, we could have a congregation or we could have this fellowship. That's why, sa isang congregation, maganda kung lahat po ng mga gifts na napag-usapan natin ay meron din yung iba. Kasi may mga iba, meron silang gift of healing, sa iba gift of discernment, yung iba gift of miracle, yung iba gift of faith, yung iba gift of wisdom, evangelism yung gano'n. Pag pinagsama-sama po yun, napakaganda po ng church. Because all the gifts are found in that church. Amen? And let's continuously pray that all the gifts will manifest in this church, Amazing Grace Church. Amen? Kaya nga, number 1, pakibasa sabay-sabay mo lang ba sa akin? Number 1, naisin natin ang mga ito at hilingin ang paglooban tayo ng Espiritu ng Diyos nitong mga kaloob. Dahil isa ang Espiritu na gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Next, let's continue to read this. Second, sikapin natin na makapagpahayag tayong lahat ng salita ng Diyos upang makaakit tayo ng mga hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus.
Ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos ay ang pinakamahalagang kaloob ng Espiritu Santo. Gamitin lamang ang mga kaloob na makatutulong para sa ikalalago ng Iglesia. Amen. Number 4, sikaping magpuspos ng Espiritu Santo ang iyong buong pagkatao. Ito ay ang kailangan upang tumanggap ng mga kaloob. Mababasa mula sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Sabay-sabay po natin basahin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon. Amen. That's why if you do not desire these gifts, I can assure you the Holy Spirit is not yet in you. Amen. Because if the Holy Spirit is in you, you would desire these gifts. And if possible, you would have and possess all the gifts that we have learned today. Amen. Last slide. Pakibasa po ang Matthew chapter 26 verse 21. Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Amen. That's desire. Naisip po natin na ang spirito po natin ang mas maging malakas. Amen. Ang mas maging malakas, hindi po ang ating laman. Because as according sa ating last nakakantahin, sabi po, I may be weak, but your spirit is strong in me. My flesh may fail, but God, you never will. Lord, give us faith. Ulitin natin, I may be weak, but your spirit is strong in me. My flesh may fail, but God, you never will. Let's all stand.